buhay. Amen. Pagbukas na kayo sa akin sa aklat ng mga awit. Like, share, subscribe. Kapitulo 30, versikulo 11 hanggang 12. Nasabi ko dito, "Pinagi ko itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ng iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang pati." Amen. Yan po ang nangyayari po sa mga tao na wala pa ng pananampalataya sa Diyos na buhay, wala pa ng pagkikilala. Amen. Punong-puno mga problema, mga sunarin, mga kabigatan, mga paglalang mahati. Pero, nung nakilala po natin ang Panginoon, ang lahat ng kahirapan, amen, mga paglalang mahati, pinalitan na po yan ng Diyos ng kagalakan. Amen. Amen. At ang lahat po yan ay dapat po natin ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Nasabi nito, pasasalamat ko'y walang pati. Kaya sa lahat ng pagkakataon, lagi po natin pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Napaka po natin ang buhay na Diyos at tumas na buhay. Napaka po natin ang buhay na Diyos sa buhay ko, Mr. Susan Labra Padera. Bahala ka, mauna na ako. Sa isang linggo, hindi na ako nang pagpatutuo eh. Salamat sa Diyos, no? Sa buhay na Diyos. Thank you, Lord. Salamat din po sa safe na dumating na aming pamangkin dito sa katawan ni Sister Ima de la Piña at si Brother Joseph Amparo. Safe po sa nakarating. Salamat sa Diyos. Tapakan po natin ang buhay na Diyos. No? Kasi hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa buhay nila. Kaya nakarating sila sa Manila. Kasi dati kami rin mag-asawa ganun din. Parang suntok sa buwan yung punta namin sa Manila, lalo na ako, una muna. So, salamat sa Diyos, then sa pamamagitan namin mag-asawa, ginamit kami ng Diyos, tapos nagamit kami ng Diyos ang buhay ni Pastor Laling, at nandyan din kayo lahat ngayon. No, salamat sa Diyos sa buhay namin sa Labra at Binyamor family. Eh kung wala kami, ginamit ng Diyos, wala din po kayo sa harap namin ngayon. Amen! So, salamat talaga. Napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Walang katulad. Kasi pag nasa Kanya ka na, hindi ka na talaga kahit kailan pabayaan. So, pinasalamatan ko sa Diyos kung isang linggo, bagamat may sigalot sa aming hanap buhay, meron din naman kapayapaan, may kaayusan. Amen. Basta ang Diyos, isentro mo lang sa buhay, sa hanap buhay mo, walang gusto na hindi maayos. Kasi Amen. nandyan yung ano eh, lalo na lahat ng mga tauhan mo nagsisimpa dito, oh, no? Ikaw talaga yung sentro na ang atake ni Satanas. Pero bagamat naman si Satanas, hanggang ano na lang, aligid na lang siya. Hanggang gano'n na lang siya, hindi siya makakasakpak sa amin. No? So, madami problema sa isang linggo. Ano yung pagpapalmayon yung gamitin yung kasama mo sa buhay na makikita mo talaga na gumagalaw ang Diyos sa buhay mo. Mula doon sa aming mag-asawa na kami yung talagang daluyan ng blessing, daluyan ng lahat po ng ginamit kami ng Lord, no? Hindi natin alam kung hanggang saan yung paggamit ka na ng Lord sa amin sa dalawa mag-asawa. Kasi, sino mo yung hindi nakakilala sa Diyos, no? Sinisigap niya, nandun na yun ang Lord talaga nagpaplano. Bakit sila nakarating dito? Bakit napunta si Brother Francis sa amin? Bakit napunta yung mag-asawa? Bakit nabalik si Sister Nora? No, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na bagamat kami patuloy pa rin na kami ginagamit, hindi lang magsusulungin, kundi sa hanap buhay ng makasama ko, madala ko rin sa panampalataya. Di ba? Salamat talaga sa Diyos. Una-una tayo nag-pray, sasabihin ko sa inyo ang good news. Meron po kami hanap buhay ngayon na sa awat-habag ng Panginoon, nalunin po pagagalaw niya. No? Ang aming isang katawa, si Francis, sa kanyang buhay, nawa po sa pamagitan ng kanyang pag-church dito, mabago ang lahat. Katulad kung ano kami tinago ng Diyos, ganoon din sana sila sa aming buhay. Ganoon din sana gagawin ng Diyos. Pero ano po sila sa Diyos? Nagpapasalamat ako. Bagamat ang sweldo niya medyo kunti pa lang ang sweldo niya kasi nag-umpisa pa lang kami. Okay naman, napakabait naman itong tao to. Kaya lang, minsan, meron tayong talaga nasa stress, sa pagod, ang isip, minsan, di mo maintindihan, may, sabi ko sa inyo may sigalot, pero awat-awat naman ng Panginoon.
nandyan pa rin si Francis. So sana po, ang panalangin ko lang sa Diyos, walang mawawala sa aming grupo. Bilang isang mama nila sa panampalataya, sana dalangin ko sa Diyos na kunting tiis lang. Kasi darating na ng panahon, kasi talagang, hindi pa ako makasweldo talaga ng tama talaga. Pero ayaw ko naman ng gano'n, kasi panagutan ko sa Diyos yan. Di ba? Hindi pwede ako nakikita sila, hindi. So ako nga, ako punan, hindi ko pwede intindi, malaki yung punan ko wala pang balik, kasi nagpupundan pa. Pero naintindihan naman nila si Sis Nora, si Richelle, kahit sino sa kanila nakaintindi po sa akin. Dahil kung hindi nila pinantihan, at itong araw, isang linggo, wala na sa amin yan. Pero salamat naman sa Diyos, nandiyan pa rin ang pagtatyaga. At nagtatyaga din ako, para lang din po makatulong sa kanila at makatulong din sa akin. Kung tutuusin, hindi na kami pwede maghanap buhay, kami ng dalawa eh. Alang-alang sa tao nakapaligid sa amin na kailangan, lalo na espiritual na kaligtasan. Salamat talaga sa Diyos sa paggamit nila sa aming mag-asawa. Buhay ni Pastor Aling. So, pasensya na, Pastor Aling, kung medyo minsan naputulan tayo ng kwente dahil medyo nakalimutan na, medyo may pagkukulang. Sorry po talaga, una-una sa Lord. No? Sana po ituloy-tuloy na po ito. At ano ko pa naman, mga kasama ko sa bahay, na nagdadalangin na tayo. Sana po maintindihan niyo ako minsan sa problema, minsan medyo umano na yung boses ko. Sorry po, talaga, gano'n lang po talaga. Pero nakita niyo man ako pag nagsalita ko. Hindi naman ako nagkasala, pero nandun pa rin yung ano ko sa Diyos sa buhay na nagkano ako, lingkod ako ng Diyos, hindi ako pwede magsalita ng ganito. Kilala ni Francis ako galing ko, Francis, ba't ganyan? Ganyan. Hindi ako, hindi pwede yan, ganyan. Pero sa iba tayo, hindi tayo ganon. Kasi tayo taluyan ng salita ng Diyos, tayo yung nasa atin ng Kristo sa buhay. Kaya kailangan po, na manatili po tayo dapat po. Salamat po Diyos, magandang umaga. Amen. May napagputi na kami sa buhay ni Sister Susan. Kung nga po tayo po ay naghahagan ng pag-ibig sa Diyos, yan po ay isang mabuting bagay. Amen. Sabi ko na aklat na unang Timoteo Kapitulo 1, sabi niya, totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging pagkapangasiwa sa Iglesia ay naghahanap ng mabuting gawain. Amen. Yan po, naghahanap po, hilangan din po pala paglilingkod sa Diyos. Amen. At ang hilangan po ay higit sa lahat ng bagay kundi sa paglilingkod po sa Panginoon, yan po ay mabuti. At sabi po ng Awit, Kapitulo 16, versikulo 2, sabi niya, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihan tinatamasa ko, lahat ay buhat sa iyo. Amen. Yan po ang naranasan ko ni Sister Susan, pinapugay ng mga pangailangan ng Panginoon at lahat na yan ay buhat ko sa ating Diyos na buhay. Alapan po natin ang Panginoon, simpa ko, balik po natin ang buhay na Diyos, ang buhay po ni Sister Mila Laruya. Pasensya ka na, muna ako. Kasi, mabing ko, galit ako, pero tumalit talaga ako. Sige, pumilay. Kasi, pagkakantay ko ito, galit tayo talaga, hindi tayo dito. Yan ang panukala na ating mga pastorasin ko sumunod. Alam nyo mga kapatid, marami akong papasalamat kayo, Lord. Ulang pang mga kapatid, Nag-uras tayo ng sinusunod, bawat inusunan. Ano kayo na ka? Pagkano kayo sa akin kung magpasako? Magpapasalamat ako sa Lord. Ano mo na, may kagalingan ko, sinisiklog-siklog ako ng dyablo. Kasi 9 months na, bago kami kong pangkikon. Ako sa kabila ng Sambales. Kung nararanasan ko na naramdaman, talagang nandun, napipil ang mga kagalingan sa Lord. Salamat ka kagalingan ko, doon ka ng baka. Ikaw na kung bakit hindi malabas kayo sa buhay ko. Kasi naranasan ko kung paano ko pinagaling ng Lord kung 2014-15. Iwan natin ito kasi sumuka na dugo, iwan na dugo. Tapos ang sugar ko, natin 39. Talagang andun ang partido sa pagkaling ng Diyos sa aking buhay. Talagang nagimala talagang Diyos sa buhay ko. Sa pamagitan ng prayer ng aking mga pastora. Talagang andun talaga nakita kung paano naging ng Diyos. Buhay namin. Nagpapasalamat ko lang sa Lord. Ano po nila sa buhay ng Diyos. Kasi nagpacheck up ako ng last
plastikan. English yun. Talagang, Tuloy. tuloy-tuloy. Talagang, andun ang pag-iusap ka lang. Sabi ko, sinisi ko yung bipik sa asidin. Hindi sinabi na, akong pagkakaman. Talagang, andun talaga yung, sinabi nga ko pa sa mga laboratory ko yung tumita tayo. Sabi ko sa mga yung maraming dito. Kaya mga anak mo pa sa mga, hindi yung 3 weeks yung daw ako. Sabi ko, hindi pala maganda yung bipik sa hindi ko masabi ko sa minang na lang may paskura tayo, doktor, kaya mapapabuti ng paskura. Na ibig sabihin na minsan natin nararamdaman sa kaliran kasi magpapos sa kasama naman, magwawanyan na itong nararamdaman ko pero nananalang ko na sabi. Kaya sa Diyos po nga po yan, nagpapasalamat ko sa Lord, magpunganan sa Sambales, last week, talagang nandun ang pag-iwas at pag ng Diyos kasi yung anak ko, si Lizzie, si Jaira, tapos si Cassie, nanalingkit doon sa bayan. Ang yung mga kasabi, nagpamalo ng mga pulong sa pundi, siya nag-guide. Pagdating nila sa kumbaga, hindi man sila kumahon. Puri na naman, sabi ko, puri na naman talagang itang ng Diyos kumahon. Kasi kung anong mangyari, hanggang sa buhay ng ating mga po, ako may karoon kasi kaya niya kasama. Dito na, sa Diyos po ang kapulan kasi bago kami manalangin, bago kami mag-lapre, bago kami Sambales ng Thursday ng gabi, last midweek, tapos muli kami ng Sabado ng last minute, last 11 ng gabi, kakarating kami madaling mga sa gabi dito ng alas 5. Kaya, hindi na ito pa kung kaya nalit ako ng pag-ulit ko kung kaya dito sa Siba. Kaya, sa Diyos po ang kapulan, mabuti ang kapulan. Pastor ang pangalan. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Sa ako Estermina, kaya po panalangin ko ay napakahalaga. Amen. Sabi po na aklat na mga awit, kapitulo 49, versikulo 3, sabi niya, siya rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nahina niyang nakasaganap na ikabalik. Ang Diyos po at talagang tumutulong. Amen. Ang tapo ay gumaling. Pagamat na ito po magkrasya ang Panginoon sa pamagitan ng instrumento ang ating pong ininom. Pero kung wala po kapagyaran po ng Diyos, hindi po tayo gagaling. Tunay nga po ng Diyos po naman ang nagpapagaling. Amen. At napakabuti ng Diyos. Sabay Mr. Mila, talagang tinaroon talagang ng Panginoon yung mga umaasa sa Kanya. Sabi po ng aklat ng Kawikaan, kapitulo 1, versikulo 7, sabi niya, ang pag-alang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga pang-aral at mga asawan. Amen. Pag-alang, pagsunod sa Panginoon, nagsisimula po yan ng karunungan. Kaya po si Carmela, English speaking. Hallelujah. Talagang po natin ang Panginoon Diyos na buhay, hanggang 50 po ba ako, meron pa. Amen. Isa na lang po. Atas na pang kamay, isa na lang. Pinamay nyo sa buhay po ng Brother Luni Paniran. Amen. Kanina po sana po pipila na sa pinipigilan natin dahil kasi sabi niya give chance to attend daw pumayag naman ako. Sabi ko kay Sister Susan, hindi mo gusto yung oras, paano naman kami? Bali nakakahapon binigyan ng pagkakataon, no? Napasalamat ako kay Lord kasi kagabi, nalit na naman kami. Isipin mo, paalis na kami. Ikaw na walang ilaw yung motor namin. Upang masarapin ko dito, nangangapakubuti na lang. Dahil yung si Rodney, tinulungan ako. Pero natapos na. Tinisting ko, ilaw na siya. Nagagilap pa ako ng mga ilaw ko nung mga nakatambak doon. Kasi napunti na yung ilaw namin. Nagkita ko, kinabit ko. Nung natapos na, nung tinisting ko, nung kinabit na, sa pumabalik, ay, naman ang ilaw, yun pala, doon kinala yung wire, sobrang barat. Buti na lang, kung ito yung sinunod niya, kinaya siya, sabi niya, di ko lang nagkaparito sa, supuhin ng Diyos, nalit kami, tama-tama pagdating namin. Sabi, alas-8 na, nag-lecture na kami doon, sabi ko, pahinga muna tayo. Kasi dito, ngayon lang kasi kagabigan, sabi ko, ano dito ang gawain. Di nga ako nagkakamali. Nilinis ko muna yung ito sa taas kasi parang naramdaman ng humina na yung lamig. Tama-tama nung matapos ng linis,
tumawag na sila sa akin, sila Beres na hinahanap daw ko. Ayun, bumaba na ko yun, umpisa na yung, kahit pa paano, nakapagdalo naman kami doon sa, yung regulation. Kaya napakabuti ang Diyos talaga. Kahit nang sasaka na talagang hinahanap sana yung papunta namin dito, kahit pa paano, gumagawa pa rin ang parang talaga magkarating. No, salamat sa buhay ng bawat isa at maraming salamat kay Lord, higit sa lahat at sa ating lahat ngayon nandito. Hindi na po yung magpapato. Itong mga magpapato, hahanda na lang po sa sunod na linggo. Pag lang po tayo sa taas na ating mga gawin. Amen. Ito lang po sa birang sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 20, versikulo 1. Si Awit at Pastor, hindi ako magkukulang. Kaya po sa bagay pag-aksyon, bagay pag-ingat, maging sa lahat ng bagay, hindi ka magkukulang sa Panginoon. Ang Diyesa, pag ikaw ay tulungan, ano po ang iyong mga kahirapang hinaranas. Amen. Napaka po natin ang buhay ng Diyos. Ito yung mga bagay, susunod na tayo sa God's promise sa buhay po ni Sister Arlene Sorman.